kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Kinumpirma ng DOJ na nakikipagtulungan na sila sa ICC. Wala na pong tago-tago, no? Ano na po, lumantad na po, nagsalita na ang DOJ na nakikipagtulungan ang gobyerno natin sa ICC. Pag-uusapan din po natin, ito po, sinabi po ni BP Sara na 80-80, bobo itong mga nasa administrasyon. Alam na natin kung sino yan. Auntie Claire, ikaw ba yan? Malamang si Auntie Claire yan kasi siya yung binabanata ni BP Sara nung nagsalita. Kasi siya naman yung nangangantyaw na sa pag-abroad ni BP Sara. Personal na. Hindi kasi maunawaan yung pagkakaiba ng personal at saka opisyal na lakad. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, unahin na natin tong yung iba pang yung mga naiwan natin kagabi na mga sinabi ni BP Sara. Eto po, no? Hindi nila ako dapat pinapasagot kung pro-China ako. Sagutin niya yung tanong ko, where is the independent foreign policy that is required by the Constitution? Where is it right now? Matagal na yan nila narrative na pro-China ako. Si BP Sara po nagsasalita nito, I'm not pro any country at all. Ang sinasabi ko lagi, we need to develop, we need to maintain, and we need to level up our relationship with all countries, hindi lang sa China. Ang linaw po, no? Eto pong mag-amang Duterte. Ang linaw po, yung friends to all, enemies to none. Di ba? Nila. Maganda pong policy yan. Ngayon, lagi po sila, pag sinasabi nila yan, independent foreign policy, ang kahulugan po niyan dito po sa mga pro-US, pro-China sila. Ganun po kakitid eh. Kung hindi ka namin kakampi, pro-China ka. Kasi ang mga China ay kalaban ng Pilipinas. Ganun nila Alam niyo, sa totoo lang po, baka may nalilito na po, hindi po natin, wala po tayong digmaan with China. Ang official po nating, officially, ang China po ay kaibigan natin. No? Kaya baka nalilito na po kayo. Bakit, pro-China sila ng pro-China? Yun na nga po eh. Saka po pro-China nyo po. Actually, ang pinopromote nyo, China. Kasi marami na po tuloy yung mga Duterte supporters na, puta pro-China pala kami. Aaron Alenton, thank you very much sa 499. Watching from Henderson, Nevada, with my wife Maybik. Pangkapilang boss buds. Yan, maraming salamat. Aaron Alenton. Maagang pa coffee yan. Okay. Ang hinahanap ni BP Sara, asan ang ating independent foreign policy? Kasi hindi naman po nakalagay sa constitution natin na maging anti-China tayo. Hindi po nakalagay sa constitution natin na tayo po ay maging pro-US at anti-China. Mag-haircon lang ako saglit. Pag biglang umingay, sabihin nyo lang. Diba? Independent dapat. Wala tayong pinapanigan, lahat kaibigan natin. At kasama pa rin po sa konstitusyon na ang digmaan ay hindi po natin bahagi, hindi po bahagi
ah, ng ating foreign. Hindi po bahagi ang digmaan ng ating foreign policy. Pakikipagkaibigan po. O, di ba? Yan ang sinasabi natin. Okay. May nag-request daw dito. Talakayin daw natin yung si VP Sara ay na-interview ng Russian. Kasama po talaga yan. Ito lang po pahapyaw pa lang po to Siyempre hindi natin tatalakayin yan lahat dahil marami po rin siya nang sinabi dyan. Isa po sa tanong sa kanya na Russian press. Do you see any political motives for the case against Mr. Duterte? Ang sagot po ni VP Sara, yes. May politika po ba ang motibo dito po sa pagkakakulong ni Tatay Digong? Sabi ni VP Sara, malinaw, no? Yes, because before his detention, the former President Duterte was a staunch critic of the Marcos administration. There are serious allegations and questions about his competency and allegations about drug abuse that came from former President Duterte. Drug abuse di umano ni BBM. Before his detention, there was a preparation by the former president for a campaign for his senatorial candidates under PDP, his political party. Ayan po, no, nilinaw po ni BP Inday na naniniwala siya at naniniwala din tayo at marami sa supporter ni Tatay Digong naniniwala na politika talaga yan. Opo, sinabi niya po yan, di ba? Sa unang Maisog Rally. Naroon po kami, nagulat nga. Nagulat po ako dahil eto lang si Tatay Digong, narito kami sa baba Nagbe-video kaming ganyan Sinabi ni Tatay Digong yung mga katagang we have a president, meron tayong bangag na pangulo Kaya nga po, politika talaga, no? Yung ako natutuwa ako sa ginagawa ni VP Sara. Yan po ang hindi naunawaan Nag-iikot po si VP Sara sa iba't ibang bansa. May mga napipick up po yan. Halimbawa sa Australia, alangan namang hindi binalita yan ng mga Australian press, di ba? Napipick up po yan, lalo na po kung marami po yung mga sumama sa rally. At pamagat pa lang na rally, di ba? Bring him home, no? So maganda po sa tingin ko, maganda tong ginagawa ni VP Sara para ma-pressure itong ICC. Itong gobyerno natin wala na to talagang wala na po itong may tapauho to na paninira lang sa Duterte. Pero yung pag-international community na po yung na-pressure dito sa ICC. Isa po sa mga binibitawan na pananalita ni VP Sara ay yung sinasabi ni VP Sara na bakit pa nilagay yung interim release sa inyong mga procedure? Meron po. Hindi naman po imbento natin yung interim release Hindi po yan inimbento ni Pangulong Duterte. Nakalagay po yan sa ICC rule na pwedeng mag-apply ang mga nakabilanggo. Akalain nyo po, nakabilanggo na hindi pa po nagsisimula yung trial. Ganyan po. Tapos sinasabi ninyo na kayo ay pangunahing nagtatanggol sa human rights. Wala po bang human rights ang dating presidente namin? Sinabi pa po ng Russia na tuloy na natin, total narito na rin tayo. Sinabi pa po ng Russian reporter sa mga natatandaan ko, no? Na mahal ng tao, no? Kasi nanalo pa, alam din nila na si Tatay Digong ay taliwas, no? Kahit na po siya ay nakakulong ngayon, ay very popular pa rin sa tao. Katunayan, landslide po ang panalo niya sa Davao City. Partida yun. Nakakulong pa siya nung kampanya.
Partida yun. Namimigay pa ng kung ano-anong ayuda yung kanyang kalaban. Kaya yan po yung mga factor na yan, hindi po pwedeng hindi i-consider yan ng ICC. Kung sinasabi ninyo na masamang tao si Pangulong Duterte, bakit mahal na mahal ng mga Pilipino kahit saan ka magpunta? Hindi kinoconsider eh. Alam niyo po kasi mga puti, yung mga namumuno dyan sa ICC na yan, yung huling pagkakataon na sila'y maging mga master ng daigdig. Mga ano po yan, mga dakilang imperialista yan, mga dakilang mananakop yan. Yan po mga naunang nangidnap. Yan kasama po yung Netherlands na yan. Kung saan po na nakabase tong ICC na to. At isa rin sa mga unang nagtatag niyang ICC na yan. Kasi wala na sila eh. Laos na silang imperialista eh. Ang mga imperialista ngayon, yung mga Amerika na po ang pangunahing imperialistang bansa, di ba? Sila laos na. Yung ICC po, kaya nila tinayo yan para kahit papano. Sabi nga ni BP Sara, kung totoo kayo na hindi kayo antay-mahirap na bansa, bakit panay Aprikano yung nakakulong dyan sa ICC? Nakasama raw ni Tatay Digong, panay Aprikano. Sasabihin ko dapat na negro eh. Wag na lang. Kasi baka sabihin tayo po. Alam niyo sa Pilipinas, kayo pong mga taga-ibang bansa, sa amin po, hindi po hindi po, anong tawag dyan? Salitang yung N-word. Sa inyo masyado eh. Kasi wala naman pong alipin kami rito. Kayo lang kasi mga bansa kayo, nang alipin kayo ng mga Aprikano. Kaya ganyan. Anyways, ganyan talaga buhay. Yan po, no? Ako natutuwa sa ginagawa ni BP Sara na nag-international press racist. Hindi po racist sa amin yung salitang yan eh. Description po yan ng balat. Kaya sa inyo kasi talagang kayo kasi may guilt sa inyo yan eh. Guilty kayo. Kaya ayaw nyong gamitin yung N-word dahil yan po yung simbolo ng inyong pangalipin sa mga African-American. Kaya hanggat maaari, hindi nyo magamit ngayon dahil mag-aalsa sila eh. Dito sa amin, kapareho namin yan na inalipin ninyong mga puti. Hanggang ngayon, ang tingin nyo sa amin, anong challenge ni BP Sara? Bakit wala kayong Western leader na napapakulong? Ang kaya nyo lang kasi maliliit na bansa. Yung mga maliliit na bansa kasi, ayan, pwedeng makipagtulungan sa inyo. Speaking of pakikipagtulungan, alam niyo po, paulit-ulit na, no? Paulit-ulit si Pangulong Marcos na nagsasabi na hindi tayo makikipagtulungan sa ICC. Maski si Auntie Claire, sinasabi niya na bakit daw hindi hilingin ng Pilipinas na dito na lang si Pangulong Duterte. Hindi naman tayo nakikipagtulungan sa ICC. Paulit-ulit po si Pangulong Marcos. Sabay ngayon, ito po ang sinabi ng DOJ Secretary. Basahin ko lang ha. Okay, the Department of Justice on Wednesday confirmed that the International Criminal Court has reached out and the department will assist in securing witnesses in the case of former President Duterte who stands accused of crimes against humanity. There's an official already. They have gone to our witness protection program to secure the people who may needed to testify in The Hague. Hindi lang po yun. No? And so we have given our support and cooperation. Direkta na po sinabi. We have given our support and cooperation as this request is well-founded based on safety necessity to bring the
witnesses safely to Hague. Sila pa po ang magdadala. Ang DOJ pa po ang magdadala. Dalawa lang po yan, no? Una, kahit paulit-ulit na, no? Kahit paulit-ulit na po ang ating Pangulo na nagsasabi na hindi tayo makikipagtulungan, ay hindi nakikinig ang DOJ. May sarili siyang batas. Hindi siya nakikinig sa Pangulo. Hindi siya sumusunod sa Pangulo. Yan po ang dalawa, no? Bakit po tayo nakikipagtulungan? Kasi ilang beses nyo na narinig na hindi tayo nakikipagtulungan. Hanggang ngayon wala tayong, hindi natin kinikilala. Kaya po nakipagtulungan tayo sa ICC, sa Interpol, hindi sa ICC. Ang ICC ang nakipagtulungan sa Interpol, tayo nakipagtulungan sa Interpol, 'di ba? Ganyan yung sinasabi lagi. Ngayon, bakit po direkta na nagsasalita? It's either si Pangulong Marcos ay hindi sinusunod ng DOJ or nuknukan na sinungaling talaga. Kahit dapat sagutin to ni Auntie Claire. Ano ba talaga? Nagsisinungaling ba si Pangulong Marcos pag sinasabi niyang hindi tayo nakikipagtulungan? Or hindi siya sinusunod ng DOJ at may ibang sinusunod? Kung ibang sinusunod ng DOJ, iba talaga nagpapatakbo ng Pilipinas. Di ba? Paulit-ulit eh. Kung nire-record mo talaga si BBM, talagang paulit-ulit, hindi kami nakikipagtulungan. Hindi tayo nakikipagtulungan. Sabay sasabihin ni Boying Remulla na nakikipagtulungan tayo. Dalawa lang yan. May ibang sinusunod tatlo pala. Tatlo pala, di ba? Una, kung hindi si BBM ang sinusunod, may ibang sinusunod si Remulla. Baka may ibang presidente ang Pilipinas. Kasi, direkta na sinasabi, hindi tayo nakikipagtulungan. Tapos, nakikipagtulungan si Remulla. Ano ba talaga? Nakikipagtulungan tayo o hindi? May lumalabas yatang hindi dapat lumabas. Meron bang ibang sinusunod si Remulla? Ikalawa, matigas lang ang ulo ni Remulla. Wala siyang sinusunod kundi sarili niya. At ikatlo, si Marcos talaga ay nag-uutos. Nagsisinungaling lang siya tuwing babanggitin niya na hindi tayo nakikipagtulungan sa ICC. Lahat po yan, posible. Wala na po naniniwala rito. Kada bibitawan niya, no? Kada bibitawan na pananalita ni BBM, wala na pong, ganun ba? Teka muna. Hindi po natin matitiyak eh. Kasi paulit-ulit eh. Baka naman talagang hindi na siya yung sinusunod ng mga to. Baka may iba talagang, ayon nga kay Amy, mga taga-bulong. Kaya tama po yung ginagawa ni BP Sara, no? Umiikot na, mag-international press na. Dumayo na para ibulgar ang ginagawa rito. Para ma-pressure yung ICC. Pinakamatanda na po pala. Pinakamatanda na pong political prisoner si Tatay Digong. Sa lahat. Grabe, record. Breaking record. Alam nyo, ito nangyayari kay Tatay Digong, baka yung destiny niya. Huwag naman po sana, knock on woods. Binabalita ni BP Sara, hindi nila nakita. Si Pulong din, Congressman Pulong. Hindi pa nila nakita na ganito kapayat ang kanilang ama. First time po nilang nakita na ganito kapayat.
Wag naman po sana, no? Ulit, knock on wood ulit. Pag may nangyari kay Tatay Digong, worst comes to worst, sana po, wag po siyang umuwing bayani. Kasi bayani po siya, uuwi. Living hero or totoong bayani. Sana naman. Kasi iba, nung pinakulong nyo lang si Tatay Digong, hindi nyo na naawat yung mga Duterte supporters. Kusa po. Alam nyo po, sa totoo, punta kayo sa bench. Ito po kasi yung yung nag-World Cup po dito. So luma na po itong mga nila, binibenta nila na sale. Wala pa pong 200 to, 100 plus lang. Sa bench po. Sa mga nagaganda. Hindi po pag-asenso to. Bargain hunter lang po tayo. Mas mahal pa po yun. Dati bumibili pa ako, Adidas pa eh. 1,000 po yun. Ito po, wala pa pong 200. Mahal siguro to noon. Kasi original na Pilipinas ano to eh. Sa mga nagtataka po, hindi po ako yumaman. Nakaka-bargain lang po tayo. Alam niyo po, tinanggap na po ni Tatay Digong yan. Yan ang destiny niya. Alam niyo yung mga tao ganun eh. No? So, meron pa po sa bench. Marami pa po nito. Huwag kayong mag-alala. Punta lang kayo sa bench. Hanapin niyo yung Pilipinas na cup. Makikita niyo po ron. Matagal na po to eh. Mga 3 buwan ko na to. Hindi ko lang sinusuot sa ano kasi ngayon lang dahil pangit na buko, hindi pa ako nagpapagupit. Wala na pong nakikipagtulong. Hindi na po nagkunwari wala na pagkukunwari. Kung tayo po ay hindi na miyembro ng ICC at nakikipagtulungan po tayo, dayuhan po yan, no? Yung sinasabi nyo po noon na nakipagtulungan tayo kasi saklaw pa si Tatay Digong na reklamo. Ito no po, hindi na po siya saklaw. Wala na po saklaw ngayon. Dahil matagal na tayong hindi miyembro niyan eh. Ngayon, yung patuloy yung pakikipagtulungan sa ICC, kahit hindi na tayo kasapi niyan, ay pagtatraidor na po yan sa Pilipinas. Pilipino po yung gusto nyong idiin dun eh. Kaya talagang maniningil at maniningil yung taong bayan sa inyo. Matatapos din to. Hindi kayo habang buhay. Yung tatay nga eh. 20 years pa tumagal, natapos din eh. Eto, ilang taon na lang. Pinagmalaki pa eh. Dapat, di ba? Pinagmalaki pa at tuwan-tuwa naman si Cristina Conti. Usong-uso po, di ba? Si Risa Ontiveros, tanim witness. Pinabubulaanan niya na ngayon. Sinasabi niya ngayon na hindi totoo yung sinasabi ng witness. Paano yan? Di ka duda-duda lahat ng witness na dumaan sa'yo. Bahala na yung taong bayan kung kanino maniniwala. Mahirap po yan. Okay, eto po. Yung mga banta-banta ng mga to. Chis Escudero must be held accountable, not just politically, but morally and legally. He did not merely delay an impeachment trial, he misled an entire nation. Disbar Escudero. Diyos ko. Alam nyo kayong mga dilawan, ang hilig nyo manawagan, no? Di ba ang una nyong panawagan pagka hindi nyo nagustuhan yung gagawin ng ginagawa nila Escudero sa impeachment court? Ano yung sinabi nila? Mag-EDSA kayo, di ba? Hindi ko na nasubaybayan eh. Bangaw pa rin na nasa EDSA.
Tapos ngayon, disbar naman. Bakit niya di-disbar? May minura ba si Kiss? May sinabihan, ang alam kong huling na disbar, pinagmumura po yung isang reporter, si Raisa Robles. Ha? Pinagmumura. At sinabihan pa na yung aso, magpaano daw si Raisa Robles sa aso. Yun po, na-disbar po yun. Si Chis Escudero po ba? Anong dahilan? Ang kaya po dinidisbar, yung ginawa ng tao ay hindi na po sang-ayon sa kanyang pagiging abogado. Wala na. Napakasimple lang, oh. Sinasabi nyo may nilalabag si Chis na batas sa pagiging head niya ng ano? Sino may sabi na may nilalabag siyang batas? Hindi porkit hindi kayo sang-ayon ay may nilalabag na. Utak nyo mga dilawan ang hindi sang-ayon sa batas eh. Saan kayo nakakita? No? Nasa 125 million, gigil na gigil. Pero sa daan-daang bilyon na ayuda na hindi napapaliwanag, sa bilyon-bilyon na kinuha sa PhilHealth, wala kayong kibo. Sa bilyon na inutang na, yung tulay ng Guimaras Panay, inutang na sa Korea, dinalan pa ng pondo, hanggang ngayon wala pa rin ni isang poste, hindi kayo kumikibo. Binentang ginto, hindi kayo kumikibo. Fill in the blanks na pondo, wala kayong kakibo-kibo. Pero gigil na gigil kayo sa mga Duterte. Kayong mga dilawan at kakamping, kayo ang pinaka numero 1 epokrito. Ano tawag nyo kay Marcos nung eleksyon? Anak ng diktador, pamilya magnanakaw. Ngayon wala na. President Marcos na. Thank you very much, President Marcos. Lumaya lang si Diliman, napalaya lang. Thank you very much, President Marcos na. Wala kayong nakikitang problema? Ibig sabihin, yung mga puna-punan nyo, wala yan, di totoo yan. Lantad na lantad kayo ngayon. Nilalantad kayo. Wala, yung mga dilawan na yan. Dehin boke kayo sa lahat. Maski sa mga ayuda na ang dami na nagreklamo na wala naman natatanggap. Yun na lang, tinatalo na lang kayo sa eleksyon. Tapos kung magsalita ka, disbar Escudero. Ano ba nilabag? Para i-disbar nyo, may sinabihan ba siya na magpaano sa aso? Ito po ang sabi ni BP Sara, di ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o bobo lang yung nasa administrasyon. Bobo ka raw, Auntie Claire. Yan po yung puna kasi ng Auntie Claire, puna ng puna sa yun daw bang biyahe ni BP Sara ay para ba sa bayan o personal? Personal nga eh. Pero ito po, ang pagkakaiba lang po ng personal at opisyal, no? Ang personal po, si BP Sara ang may sagot ng kanyang biyahe. Walang galing sa gobyerno. Okay lang sana kung yung presidente niya nananatili dito sa Pilipinas eh. Yung presidente nga ang numero 1 lakbay ng lakbay. Alam niyo yung pinampupunan nila pwedeng nga ibalik sa kanila eh. Oy Max, paulit-ulit ka. Ano ba, ganyan ka ba tinuruan? Para kang aso eh. Yung kinakailangan ulit-ulitin, alam mo yung alam mo yung kwento na yan, di ba sa aso? Sit, very good, bibigyan ng tinapay. Sit, very good, bibigyan ng tinapay. Kaya sa social media, akala mo aso ka eh. Ganyan ka ba tinuruan? Isa lang beses. Hindi mo naman kami katulad eh. Oh.
Eh kung makulit ka pa, tanggalin na lang natin. Hindi nakikinig. Hindi sila nakikipagtalo eh. 'Di ba? Wala silang direksyon sa kanila. Mana sila kay Auntie Claire lahat eh. Tanungin mo naman yung mga yan. Magbigay nga kayo ng programa na proud kayo. Wala. Wala silang programa na proud sila. Ang kaya nila umatake lang. Atake lang. Attack dog talaga eh. Basa pa tayo. Ito po, yung sinabi na to ni BP Sara, hindi kasi makaunawa to si Auntie Claire. No? Ang sabi pa ni BP Sara dyan, yun lang ang pagkakaiba. Pero hindi ibig sabihin, hindi ibig sabihin na naglalakbay siya ng personal ay hindi na siya nagtatrabaho. Hindi lang siya humihingi ng pondo. Nagtatrabaho pa rin siya bilang Vice President anytime. Pwede niyang tawagan yung staff niya. Ano ba trabaho talaga ng Vice President? Kung hindi ka rin naman Department Secretary. Eto magtapatan na tayo. Kinakailangan lang ni BP Sara na manatiling buhay. Para pag may nangyari kay BBM, may hahalili. Okay. Hindi nila naunawaan yung ginagawa ni BP Sara eh. Wala kay ideya, di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Eto po, mga kasinungalingan naman po. Na mga kung sino-sinong tao, sabi dito, kitang-kita na kasi ang instability. Mahirap ng depensahan yun. Kada bukas ng bibig, kabaliwan ang lumalabas. Kabaliwan daw po ang lumalabas sa mga bibig ni BP Sara. Sabi naman nung umayon sa kanya, even the DDS don't defend Sara anymore. Talaga? Sino po sa DDS ang hindi dumidepensa kay BP Sara? Sabihin niyo po kung sinong DDS. Diyan sila magaling no? Gumawa ng kwento. Mga DDS daw po, hindi na pinagtatanggol si BP Sara. Sinong DDS siyang hindi nagtatanggol? Wala lang. Hindi nila kaya. Bernadette Loemker, thank you very much sa $10. Ayan. Punta pa tayo sa iba. Ito po, ang nakakatawa sa lahat. Martires, sabi ng Rappler. Martires, si Ombudsman Martires po ang tinutukoy nila. Martires is set to retire next month. Not enough. He should be hailed to court and punished for his transgression. Ano po ikakaso nyo sa ombudsman? Kakasuhan namin yan. Dahil ayaw namin sa pagmumukha niya. Kakasuhan namin yan dahil ang bilis magtrabaho. Pucha. Alam nyo kung ano kinagagalit nila ngayon kay Martires? Mabilis siya nagtrabaho. Yan ang problema. Si Chua may problema niyan eh. Gustong magpa-impress na mayroong silbi. Gusto sabihin ni Chua na hindi lang kami nag-imbestiga. Gusto nga naming masampahan na reklamo eh, di ba? Nagbigay sila. Palabas lang pala yun. Yung gusto nilang sampahan na reklamo. Eto si Chua at to si Dilima, pareho na sinasabi. Dapat daw, bakit daw ang bilis magtrabaho ng ombudsman? Hindi, no? Yung Senado, nababagalan kayo. Nagsasabi kayo na forthwith. Etong ombudsman, binigyan nyo ng kopya, ang nakalagay sa kopya, sasampahan ng reklamo si BP Sara. Nung sinampahan ng reklamo at kayo ang nilagay na complainant, ang bilis naman magtrabaho. Bakit mabilis magtrabaho yun ang gusto nyo, di ba? Yun ang gusto ninyo eh. Kailan pa po naging masama yung mabilis magtrabaho?
Sa utak lang ni Dilima at ni Chua masama. Bakit po? Aminado si Chua na yung binigay nilang report walang ebidensya. O kinakabahan siya na kung mabilis magtrabaho si Martires, bago magretiro, i-dismiss niya yung kaso. Si Dilima naman, dakdak ng dakdak, bakit daw ang bilis ng trabaho? Hindi mo nakita yung mga congressman, isang araw lang na-impeach si BP Sara, isang araw. 200 plus congressman, in-impeach si BP Sara ng isang araw. Wala nang bibilis dun. Di ba? Wala nang bibilis dun. Bakit kayo takot? Takot sila kasi i-dismiss ng ombudsman. Aminado na nga yung nagreklamo eh. Wala silang ebidensyang nilagay. Ayun pala, walang ebidensya. Bakit po? Bakit po wala silang ebidensya? Ang ebidensya ng mga yan, papabuksan nila yung salin, papabuksan nila yung katulad ng ginawa nila kay Corona. Papabuksan lang nila yung bank account. Nilalatag na nila ngayon eh. Kita mo yung mga dilawan dyan at mga loyalista. Papabuksan nila yung bank account. Bakit nyo pabubuksan? May bank secrecy tayo. Wala namang kayo nirereklamo. Wala namang malinaw na pumasok dyan. Na, meron ba nagsabi na may pumasok doon? Oh. Yun yung problema nila. Kaya sabi ni Chua, manood daw muna. Walang ebidensya eh. Wala talaga silang ebidensya nga. Tama nga yun. Sinasabi ko nga rito kung bakit wala silang ebidensya. Kukuha pa lang sila sa impeachment court. Pwede ba yun ba doon? Kasi nga, ang impeachment court, hindi naman siya tunay na korte. Di ba? Sa pagpapasya lang yan ng mga senador. Kung napagpasya ng mga senador na buksan ng bank book, pabubuksan nila yung bank book. Pero sa tunay na korte, bakit mo pabubuksan ng bank book? Anong dahilan? May reklamo ka ba sa bank book? May sinabi ba, may witness ka ba na binangko yung mga ninakaw? Wala nga kayong witness eh. Panay kay Mary Grace Piatos, Mary Grace Piatos. Kung nakita nyo sana si Mary Grace Piatos, may witness sana kayo. Ako po yung pumirmang Mary Grace Piatos. Bakit mo pinirmahan yan? Binigyan po ako ng 100,000 eh. Oh. Yun, pwede yun. Oh, wala naman kayong ganun eh. Kaya takot kayo na mabasura. Pag nabasura yan, pag nabasura yan sa ombudsman, iko-quote lang yan ng mga abogado, magagaling na abogado. Kita nyo, tarantan-taranta sila sa ginawa. Okay, Antonio Contreras, ito po, 16 lawyers hired to deal with the mere scrap of paper. Imagine that. Kinakantsawan mo, no? Alam mo, Antonio Contreras, hindi ko alam kung fans ka ni, professor ka pa naman. Fans ka ba ni Romnick? Nakakahiya ka. Yung mahinang kukoting si Romnick, kinopyahan mo pa. Professor ka, nangungopya ka ng ideya kay Romnick. Wala na nga kwenta yung ideya ni Romnick na, eto yung ideya ni Romnick, di ba? Inosente, bakit may 16 na abogado? Siya naman, binago ng konti. Nakakahiya kang professor. Nangopya ka sa isang bugok. Opo, bugok si Romnick. Bakit bugok? Artista siya eh. Ang daming problema ng mga artista, hindi nila malutas. Wala nanonood ng pelikulang Pilipino ngayon. Alam nyo ba yun? Pag MMFF lang. Pag MMFF lang sila napapanooran. Yun ang lutasin mo. Bakit wala nanonood ng pelikulang Pilipino? Eto po, bakit hindi ko minsan na isasama yung Makabayan Black? Kasi ipokrito. Ang ipokrito tong mga to, yung mga dilawan kakamping. Yung Makabayan Black,
kontra talaga. Buhat nung pinanganak ako, kontra na. Lagi na lang nakakontra yan eh. Ang layo daw ng topic. Ilapit mo. Nalalayuan ka ba sa topic? Ilapit mo. Ito po ang pinakamatinding pananalita mula kay anong pangalan nito kay Franz Castro. Makinig ka, BP Sara. Pinagsasabihan ka ni Franz Castro. Ito sinabi ni Franz Castro. Para sa standard ko, hindi siya dapat maging presidente. Hindi ka raw dapat maging presidente ayon sa standard ni Franz Castro. Ano? Ano ba pangit po kasi buhok ko hindi pa ako nakakapagpagupit. Sa mga nagtataka po, kanina nyo pa pinoproblema yung sombrero ko eh. Pag nagsombrero na si Badong, pangit na buhok, hindi na nakapagpagupit. Ito po sabi ni Chua. Last na to. Sara must be impeached before facing criminal charges. House prosecutor says. Inaawat niya, di ba? Nagpadala siya sa ombudsman. Nagpadala siya sa ombudsman. Tapos, yung ombudsman na mag-iimbestiga na at malamang dahil walang ebidensya si Chua, malamang ibasura ng ombudsman. Kaya sinasabi niya, mauna daw dapat yung impeachment court. Bad hair day. Opo. Okay, mga kapatid, thank you very much kay Bato ng Barin sa mga pa-GG. Kung ano man yan, GG na yan. Maraming salamat. Okay, narito na po tayo. Dito na po tayo ng punta na po. Hindi, ang gusto ni Chua, makahanap sila ng ebidensya sa... Wala sila ebidensya eh. Maghanap sila ng ebidensya sa ginawa na nila kay Corona yan eh. Pinabuksan yung salin, pinabuksan yung mga bank account. Siyempre, makakakita. Saan galing to? Tapos, chichismis na lang nila. Sa mga nagsasabi po na tao po magpapasya, nagpasya na po ang tao. Yun yata sinabi niyan eh. Meron nagsabi niyan eh. Ito. Isa na lang. Ito pong napakagandang sa anak ni Abante. Senado, kampi ba kay BP Sara? Taong bayan ang huhusga. Hindi naman kami ang maghuhusga nun. Taong bayan na nanunod sa atin. Kung ano ang ginagawa natin. Kung ano actions natin sa impeachment proceedings na ito, sabi ni House Representative spokesperson Attorney Princess Abante. Tama po. Taong bayan po magpapasya. Kaya po nagpasya na yung taong bayan. At ang pasya po ng taong bayan, panalo kami. Ang pasya po ng taong bayan, 0 kayo sa Mindanao. Ang pasya po ng taong bayan na pinakamasaklap na pagkatalo ng sitting president. Si BBM lang po ang tanging natalo na sitting president sa midterm election. Yan po ang pasya ng taong bayan. Di ba? Okay. Pwede na po kayong magtanong, pwede na po kayong magbigay ng reaksyon, at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape.